Hindi naman masama, binibini. Clara, kung hindi dahil sa iyong pagpilit na ibigay ang pagkakataong iyon sa iyong kapatid, dahil sa iyong kakayahan, ikaw sana ay deputy director na ngayon. Ang kapatid kong si Luna ay bata pa. Kaya sana maging matiyaga ka sa kanya, Ginoong Santos. Eto, subukan mo. Sige. Magkaibigan naman tayo noon. Bakit palagi kang formal? Noong college entrance exam, ikaw ang numero 1 sa lalawigan. Pero sa huli, para suportahan ang pag-aaral ng kapatid mo, pinunit mo ang acceptance letter mo at nagtrabaho. Pagkatapos makuha ng kapatid mo ang associate degree, tinulungan mo siyang maghanap ng trabaho habang ikaw ay nasa bahay para alagaan ang magulang. Ang dami mong ginawa para kay Luna. Sulit ba? Naniniwala ako na si Luna ay hindi bibiguin ako. Magiging matagumpay siya. Siya nga pala, nasaan si Luna? Siya. Ginoong Santos, ano ang problema? Luna, bakit wala ka sa iyong workstation? Bakit nandito ka na naman? Araw-araw kang nangangamusta. Obsessed ka ba? Nag-aalala lang ako sa'yo, kaya pumunta ako. Ikaw, may kasintahan ka ba? Siya ang kasintahan ko, si Victor. Simula ngayon, magre-resign na ako. Sabi ni Victor, siya na raw mag-aalaga sa akin. Luna, baliw ka ba? Teka, uwi tayo? Uwi kasama ka. Clara, tigilan mo na yung pagpapanggap na nagmamalasakit. Niloko mo ako. Para sayangin ang oras ko sa basurang workshop na ito. Naiinggit ka lang dahil nakapag-college ako, kaya ayaw mo akong magkaroon ng magandang buhay. Luna, may pagkain ka lang dahil sa kapatid mo, pero naglakas loob ka pa siyang saktan, kaya humingi ka ng tawad ngayon din. Siya dapat ang humingi ng tawad. Kinokontrol niya ako mula noong bata pa ako. Hindi ako pinapalabas. Hindi ako pinapayagang mag-date. Pinag-aaral ako sa bahay. Kaya hindi ko man lang nakita ang unang kasintahan ko nung umalis siya papuntang ibang bansa. Nagsinungaling ako sa kanya tungkol sa pag-alis ng lalaki. At ang totoo, ipinadala siya sa sentro ng detensyon ng kabataan dahil sa pagnanakaw. Hindi ko akalain na kahit lagi kong inuuna ang ikabubuti ni Luna, sa paningin niya, lahat ng ginawa ko ay nakasasakit sa kanya. Kaya, naubusan ka na ba ng sasabihin? Buti na lang nakita ko ang totoo mo. Ngayon hindi na kita kailangang pakinggan. Ipinangako ni Victor na hindi niya ako pababayaan at aalagaan niya ako. Mula ngayon, hindi mo na kailangang makialam sa mga bagay-bagay ko. Hindi ko akalain na ang dami kong ginawa para kay Luna ay magiging dahilan para kamuhian niya ako ng ganito. Pero inalam ko na ang tungkol kay Victor, at kahit may pera ang pamilya niya, siya mismo ay walang tunay na kakayahan at madalas makisama sa mga kaduda-dudang tao. Kung si Luna ay mananatili sa kanya, magiging maayos kaya siya? Palagi niyang iniisip na sobra akong mapang-ialam at mali lahat ng pinili ko. Hayaan niyang makita niya sa pagkakataong ito kung gaano katama ang sarili niyang mga desisyon. Ano ang susunod mong gagawin? Mayroon akong proposal. Gusto kitang kunin bilang supervisor ng workshop. $10,000 kada buwan. May komisyon at bonus. Huwag mo nang alalahanin ang mga magulang mo dahil kukuha ako ng caregiver para sa kanila. Well, Hindi mo ba gusto na makita ni Luna na naging mas mahusay ka pagkatapos iwan siya? salamat pagbubutihin ko. Luna, hindi mo pinahalagahan ang pagkakataong ibinigay sa iyo, kaya sige, humakbang ka sa sarili mong bangin. Luna, mayroon akong proyekto ngayon. Kapag nagtagumpay ito, kikita ito ng 2,000,000 yuan. Talaga? Victor, ang galing mo naman. Medyo may problema lang ako ngayon. Kailangan ko pa ng 200,000 yuan na kapital, Luna. Pwede mo ba akong pahiramin? Wala akong pera. Dahil maliit ang sweldo, bumibili ako ng damit at makeup at naubos lahat. Wala ka, pero si Clara mo ay meron. Sobrang kuripot niya, tiyak marami siyang naipon, di ba? Di ba? Pero hindi ako hihiram sa kanya. Hindi hiram, kinukuha mo lang ang sa iyo. Hingin. May associate degree ka. Hindi pwedeng ₱600 lang ang sweldo mo.
Tsaka sabi mo si Ginoong Santos, kilala si Clara mo, baka sa likod mo. Nilulustay niya ang bahagi ng sweldo mo sa kanya ng palihim. Hihingi ka lang kay Clara na ibalik ang sa iyo. Eh di hihingin ko bukas. Luna, anong nangyayari? Clara, nagtanong ako sa team leader. 800 piso ang sweldo ko kada buwan, pero 600 piso lang ang binabayad nila sa akin. At ang natitira, bakit napupunta sa iyo? Isoli mo. Oo, kumukuha nga ako ng 200 piso sa iyo kada buwan. Pero ang perang iyon, Ay napupunta lahat kay nanay at tatay. ang hospital bills ni nanay at tatay ay 1,000 piso kada buwan. 200 piso lang ang kinukuha ko sa iyo. Ako ang nagbabayad ng 800 piso. Sobra-sobra na yun. Bakit? Hindi naman ako ang may sakit sa kanila. Bakit kailangang pera ko? Naha, wag mo akong tawaging masamang anak. Anong masama doon? Gusto ko lang lumayo sa pamilyang pinagmulan. Kung mas malayo sa inyo, mas mabuti. Tama na ang usapan natin. Dahil ginastos mo ang pera ko, ibigay mo na sa akin ang sa iyo. 40,000 piso. 40,000 piso. Sa panaginip mo, Clara, pagsisisihan mo ito. Ang paghingi ko ng pera ngayon ay pagiging mabait ko sa iyo. Sabi ni Victor, ang proyektong ito ay maaaring kumita ng 400,000 piso. Kung bibigyan mo ako ng 40,000 piso, tatawagin pa rin kitang kapatid at magiging maayos ka na. Makakakuha siya ng 400,000 piso. Paano kung manloloko siya? Hindi ako lolokohin ni Victor. Sa tingin ko naiinggit ka lang sa kanya dahil mas magaling siya sa iyo. Hinding-hindi ka. Eh? Nakuha mo ba? Hindi. Hindi ba halata? Pero ang deal na ito ay apurahan. Kung palampasin natin ito, mawawalan tayo ng pagkakataon. Ano ang gagawin natin? May kaibigan ako na makakakuha ng pera, kailangan lang magbayad ng interes. Payag ka ba? Ibig mong sabihin hindi ito utang, di ba? Kung matutuloy ang deal, itong 40,000 piso, babayaran natin agad yan. Ang pera ko ay pera mo. Malapit ka nang maging mayaman na asawa. Kailangan mong masanay sa paggastos. Umirma ka lang dito at sa iyo na ang 40,000 piso. Sige, pumirma ka. Sandali, basahin ko muna ang kasunduan. Ito ang pinakamatalik kong kaibigan. Kung titingnan mo ang kontrata, ibig sabihin, hindi mo siya pinagkakatiwalaan. Paano kung tumanggi silang magpahiram? Pipirma na ako ngayon. Clara, simula nung sumali ka sa Apex Moda, ang fit at tela ng mga damit ay bumuti ng husto. Narinig ko kahapon ay pumirma ang ibang kumpanya ng 1,600,000 pisong order sa atin. Bakit pumupunta ka pa rin sa tindahan ng personal? Ang batch na ito ay mga bagong estilo. Nandito ako para makita ang market response. Ang ganda ng mga damit na ito. Pumasok tayo at tingnan. Maligayang pagdating. Clara? Clara? Hindi ba iyon ang kapatid ni Luna? Si Luna ay napakahusay. Bakit ang kapatid niya ay nagtatrabaho bilang tindera? Clara, sinabi mo noon na hindi ako mabubuhay kung wala ka. Pero tingnan mo ang sarili mo ngayon. Sino ba ang hindi maganda ang kalagayan ngayon? Halatang peke ang pulseras na ito. Si Luna lang ang maniniwala diyan, ang tanga. So, namimili ka ba ng damit? Puro ka kasi reklamo tungkol sa nobyo ko. Sinasabi mong walang kwenta siya. Sinungaling daw siya. Ngayon, nasa harap mo na ang ebidensya. Hindi ba dapat kang humingi ng tawad? Kung hindi ka bibili ng damit, huwag mo akong istorbohin habang nagtatrabaho. Malapit nang matapos ang proyekto ni Victor. Itong deal na ito ay 400,000 piso. Perang hindi mo kikitain sa pagtitinda ng damit sa buong buhay mo.
Clara, ang bobo mo talaga. At gusto mo pa akong hilahin pababa. Kung hindi ako iniligtas ni Victor mula sa iyo, nasa pabrika pa rin akong mananahi. Si Luna ay lubusang na brainwash ni Victor. Baliw na talaga siya. Sa ganoong tao, Lahat ng sasabihin ko ay magmumukha akong walang utang na loob. Hayaan na lang siya. Hayaan siyang maghukay ng sariling hukay. oo, dati akong bulag. Hindi ko nakita ang talino ni Victor sa negosyo. Dahil mayaman ka na, nakikita kong talagang gusto ng mga kaibigan mo ang mga damit na ito. Bakit hindi mo bilhin bilang regalo? Isipin mo na lang na nagbibigay ito ng swerte kay Victor. Oo, Luna. Mayaman ka na ngayon. Bilhan mo na lang ako ng isang damit. Luna, gusto ko ito. Kunin ko na ito. Luna, ang yaman mo. Ibibigay mo naman sa amin, di ba? Sige, ipak ito at ito. Bagay din sa inyo itong mga ito. Pumapayat ang katawan ninyo. Ito, nagpapaliwanag ng balat ninyo. Hindi naman mahal ang mga ito. Kunin na lang lahat. Sige, kunin na. Iyan ay 3,610 piso. Magkakaibigan naman tayo. Bibilugin ko na. 3,600 piso na lang. 3,600 piso. O, WeChat o Alipay. Ang kapal ng mukha mong maningil ng ganyan kamahal sa tindahan mo? Anong klasing damit ang nagkakahalaga ng 3,600 piso? Lahat ito ay imported na tela. Mga nakaistilong disenyo. Mahal, pero maganda naman. Ang yaman mo naman. Huwag mong sabihin kuripot ka. Hindi naman. Nagtatanong lang naman ako. Iscan mo sa Alipay. Success ang pagbabayad. Salamat. Salamat, Luna. Ang generous ni Luna. Masaya ka na sa maliit na regalo. Kapag natuloy na ang proyekto ni Victor, mas magaganda pa ang darating. Sinusuyo lang nila siya kasi may pera si Luna. Nagpapakasip-sip lang sila. Akala ni Luna ay may tunay siyang kaibigan. Honey, Bakit mo ginamit ang nakalink na account para magbayad ng 3,600? Hindi ba sinabi mong matuto akong gumastos? Tsaka, mahigit 2,000 lang naman iyon. Wala akong pakialam. Kahit ano pa ang binili mo, ibalik mo lahat. Ano? Tinawagan ka ni Victor at pinabalik lahat. Sige, hindi pa ako umaalis sa counter. Tumatanggap naman ng returns ang tindahan na ito. Hindi nga, nag-aalala lang si Victor baka maskam ako. Tumawag lang siya para i-check. Siya ang pinakamalaking scammer. Clara, naiinggit ka lang kasi maganda ang lagay ko. Hindi ba? Abangan mo. Pag dumating na ang bonus ng proyekto niya, makikita mong mali ka, papipiliin kita na personal humingi ng tawad kay Victor. Talagang hinihintay ko na mahulog ka sa impyerno. Binalik mo ba ang binili mo? Hindi. Ang ibalik ang binili pagkatapos ay sobrang nakakahiya. At yung bonus mo sa proyekto darating na naman, di ba? Anong pakialam mo sa 2,000 piso? Bonus sa proyekto? Sasabihin ko sa'yo, bigo ang proyekto. Ngayon, may utang tayong 10,000 piso. Niloloko mo ba ako? Sabi mo sigurado yan. Ang negosyo, may taasan at babaan. Ang talo-talo. Ano magagawa ko? Ano ngayon? May utang tayong 10,000 piso. Paano natin babayaran yan? Hindi tayo. Ikaw, ang pumirma. May utang kang 40,000 piso. Sobrang overdue na. Kailangan mong magbayad ng triple. Binabati kita, Clara, sa pagkasara ng 2,000,000 pisong deal. Simula ngayon, opisyal ka ng pangalawang pangkalahatang tagapamahala. Salamat, Ginoong Santos. Alam ko, kung wala ang tulong mo,
Hindi ako aangat ng ganito kabilis. Pantay-pantay ang trato ko sa lahat. Ikaw lang ang pumasa. Naisip ko kung ano kaya ang iisipin ni Luna. Kung makikita kanya ngayon, narinig ko, bumagsak ang proyekto ng nobyo niya. Wala akong pakialam doon. Basta hindi siya lalapit sa akin. Magpapasalamat na ako. Hala, siya na nga. Kung hihingi siya ng tulong ngayon, papatawarin mo ba siya? Bakit di ka sumasagot? Bumagsak ang pamumuhunan ng nobyo ko. May utang akong 40,000 piso. Nagbabartender ako ngayon. At nagkukunwari kang, di mo ako nakikita. Bayaran mo muna ang utang ko. Magtatrabaho ako at babayaran kita. Yun ang pangako ko. Tigilan mo na ang pagpapanggap na di mo ako nakikita. Ako lang ang kapatid mo. Kaya mo bang ako'y maghirap sa bar? Sagutin mo ang tawag, Luna. Sobrang inoverate kita. Nakita mo ang mga mensahe, di ba? Ikaw ang pumili nito. Kung may kakayahan ang lalaking ito, hindi kanya papagtatrabahuhin. Ngayon, nagsisisi ka na? Tiyak na magtatagumpay si Victor. Ang kapal ng mukha mong maging walang utang na loob. Narito ako para magmakaawa sa'yo. Ito ang idea mo ng pagmamakaawa. Pwede kitang pautangin ng pera, pero kailangan mong makipaghiwalay kay Victor. Hindi mo lang kayang makita akong masaya. May gusto ka ba kay Victor? Magkakaroon kami ng magandang buhay. Huwag kang maging bastos. Walang pag-asa. Talagang walang pag-asa. Ano bang problema mo? Dahil lahat kay Clara. Sabi niya tutulungan niya akong bayaran ang utang ko, pero kung maghihiwalay lang tayo. Talagang sinabi niya iyon? Pero hindi ko siya papayagan na makuha ang gusto niya. Nagseselos lang siya sa atin. Gusto niya tayong paghiwalayin. Hanggat magkasama tayo, naniniwala ako na tiyak na makakapag-ipon tayo at mababayaran ang utang. Ano ang problema? Wala, pagod lang. Maliligo na ako. Magpahinga ka. Paano nating haharapin ang pera? Gaya ng napag-usapan natin, madaling lokohin ang babaeng ito, walang utak. Bukas, puntahan ninyo siya at kunin. Sino ang kukunin? Hindi tungkol sa trabaho. Victor, matagal na tayong hindi nagkakalapit. Pwede mo siyang kunin. Kumusta, Binibining Reyes? Ginoong Jeng. Binibining, Reyes, handa na ang pribadong silid. Dito po, sundan ninyo ako. Mauna ka munang pumasok. Pupunta ako sandali. Ang panauhin sa pribadong silid na ito ay napakahalaga. Sila ay isang malaking kliyente ng aming restaurant. Mag-ingat, tratuhin ng tama. Kung may magkakamali, malalagay ka sa matinding problema. Opo, Ginoo. Sino ba siya para sa kanya? Hindi mo alam? Ang Binibining Reyes na darating mamaya ay ang pinakamalaking pangalan sa fashion ngayon? Nakapag-close siya ng $2 milyong na deal sa loob lamang ng kalahating buwan. Binibining Reyes. Pareho tayo ng apelyido. Bakit ako'y nandito nag-aantay ng mesa?
Clara. Ano ang ginagawa mo dito? Kumain ka na. Ikaw? Clara, ito ay isang mamahaling restaurant. $400 bawat tao. Ikaw, nagbebenta ng damit? Kaya mo bang pumasok dito? Lumabas ka dito. Luna, Anong klaseng buhay ang mayroon ka ngayon? naghihintay ng mesa sa araw. Nagbebenta ng inumin sa mga bar sa gabi. Ito ba ang magandang buhay na ipinagmamalaki mo? At hindi ka pa rin nagsisisi. Paano mo nasabi iyan? Tingnan mo ako ngayon, lahat ito ay dahil sa iyo. Kung hindi mo tinanggihan akong bigyan ng pera, bakit ko kailangang magtrabaho ng ganitong mga trabaho? Ang pagiging magkapatid sa isang taong makasarili tulad mo ang pinakamalaking pagsisisi sa buhay ko. Wala nang pag-asa. Hindi ka nababagay sa restaurant na ito. Seguridad, seguridad, itapon mo siya ngayon din. Luna, ano ang sinisigaw mo? Manager. Palihim siyang pumapasok, sinusubukan makapasok sa ating restaurant. Malapit ko na siyang paalisin. Pasensya na, humihingi ako ng tawad. Kasalanan ko ang hindi maayos na pamamahala at naka-offend sa iyo. Okay ka lang? Siya ay isang simpleng tindera na walang pera. Hindi na kailangang maging masyadong magalang sa kanya. Manager, bakit hindi mo pa siya pinalayas? Si Binibining Reyes ay kaibigan ng ating amo. Humingi ka ng tawad kay Binibining Reyes ngayon. Anong Binibining Reyes? Ikaw. Ikaw si Binibining Reyes. Imposible. Nakita ko siya ng sarili kong mga mata na nagtitinda ng damit sa tindahang iyon. Paano naging Binibining Reyes? Clara, sinadya mo iyon, di ba? Naging VP ka, at inilagay mo ako sa workshop na manahin ng damit. Para sa $15,000 sa isang buwan, ginagawa mo lang ito para hiyain ako. Binigyan kita ng pagkakataon. Noong una, hinayaan ka ni Arturo na pumasok sa workshop. Pero ipinilit mong sumunod kay Victor. Naging VP ako. Pinaghirapan ko ito ng hakbang-hakbang. Hindi ito basta na lang ibinigay. Kalokohan. Hinakaw mo ang pagkakataon ko. Naiinggit ka dahil nag-aral ako sa kolehiyo. Natatakot ka na gagalingan kita. Kaya tinatapakan mo ako at umaakyat ka sa iyong paraan. Clara, masama kang tao. Luna, tanggal ka na. Puputulin namin lahat ng sahod mo. Mag-impake ka at umalis, ngayon. Sige, aalis na ako. Wala akong pakialam sa pera mong walang kwenta. Ang boyfriend ko ang susunod na malaking tao sa Star City. Lahat kayo ay umalipusta sa akin. Aayusin ko ang isyong ito sa inyo mamaya. Ang ibig mong sabihin ay si Victor na talunan. Malamang na tumakas na siya sa bayan. At umaasa ka pa rin sa kanya. Huwag mo siyang sabihin ng ganyan. Palagi mong sinusubukan na pumagitna sa amin. Ako at si Victor. Anong kabutihan ang naidudulot nito sa iyo? Wala pa akong nakitang taong baluktot na gaya mo. Hindi mo kayang makita ang iba na masaya. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang bagay. Si Victor ang pinakamabuting tao sa mundo para sa akin. Ang pinakamabuti. Hindi niya ako kailanman ipagkakanulo sa buhay na ito. Hintayin mo lang. Malapit na. Malalaman mo ang katotohanan. Anong ginagawa ninyo rito? Ang boyfriend mong si Victor, isinangla ka sa amin. Sumama ka sa amin. Clara. Clara, tulungan mo ako. Ano? Nakikialam ka ba? Hindi ako makikialam. Gawin mo ang gusto mo. Magkasabwat kayong guluhin ako, ha? Si, edi isasama na rin kita. Bitawan mo ako. Balikan niyo yung babae. Bitawan mo siya.
Lumayas ka. Ang bait ng kapatid mo sa'yo at sinaktan mo siya ng ganito. Humingi ka ng tawad sa kanya. Kapatid ko siya. Tama lang na mabait siya sa akin. Iyon ang dapat niyang gawin. Bakit ako hihingi ng tawad? Sa tingin ko, sabwat ka sa mga thug na iyon. Nagpapanggap lang. Sinisira ang relasyon namin ni Victor. Nababaliw ka na. Anong problema? Hindi ka naman. Buntis, di ba? Buntis ako. Nag-umpisa na kaming mag-anak ni Victor. Ipagkakanulo ka ni Victor. At gusto mo pa rin siyang maging pamilya? Ang pagbubuntis ni Luna ay hindi maliit na bagay. Si Victor ay hindi angkop maging ama. Nagkakampi ka lang. Minamaliit mo si Victor. Natatakot ka lang na magtagumpay siya, di ba? Uuwi na ako ngayon. Para sabihin kay Victor ang magandang balita. Magiging kami ang pinakamasayang pamilya. Ano ang dapat nating gawin? Ginoong Jeng, pasensya na at nasaksihan mo ang gulo ng pamilya namin. Tara, pumasok na tayo. Victor, buntis ako. Magkakaroon na tayo ng sarili nating anak. Buntis? Paano nangyari iyan? Magiging tatay ka na. Hindi maaaring akin ang batang ito. Huwag mong subukang isisi ito sa akin pagkatapos mong manloko sa akin. Ano ang sinabi mo? Sino ang nakakaalam kung kaninong bastardo ang dala-dala mo? Huwag mo akong madamay sa kasalanan mo. Gumagawa ka pa rin ng mga business deals kahit na nasugatan ka. Hindi ko alam kung pupurihin ka sa iyong dedikasyon o sabihin na hindi mo inaalagaan ang sarili mo. Pero nakuha ko ito. Ang kontrata na $2 milyong para sa susunod na quarter. Clara, Luna. Luna. Ah. Nanay at tatay. Luna? Kumusta si Luna? Ligtas na siya. Sabi ng doktor, sa sapat na pahinga, magiging maayos siya. Bilang kapatid niya, ganyan mo ba inaalagaan ang iyong nakababatang kapatid? Ginoong Reyes, paano mo masasaktan ang isang tao? Ikaw ay isang babaeng may sapat na gulang, pero hindi mo man lang mapigilan ang iyong kapatid na babae, kaya sino pa ang dapat kong saktan? Hayaan mong sabihin ko sa iyo, kung may mangyari man kay Luna, hindi mo na kailangang umuwi. Ginoong Reyes, kalimutan na ang nakaraang ilang taon. Kahit nitong nakaraang 2 linggo, si Clara ay nag-aalaga sa iyo. At nagbibigay para sa pamilyang ito. Kaya hindi siya karapat-dapat na tratuhin ng ganito. Si Luna ay naging matamis at maayos ang pag-uugali mula pa noong bata siya. Lahat ito ay dahil ikaw ay naging napakahigpit na itinulak mo siya sa gilid. Anong klaseng kapatid ka? Dahil talagang binigo mo kami. Napakakuripot mo sa paggastos ng kaunting pera mo. Pagkatapos ng lahat ng sinabi at ginawa, ito pa rin ay dahil wala kang kwenta, di ba? Kung kumita ka sana ng pera ng mas maaga, kailangan ba ng iyong ina at ako na magtrabaho hanggang sa kami manghina? Hiniling ko lang sa iyo na bantayan ang iyong kapatid at hindi mo man lang magawa ang maliit na bagay na iyon. Kung alam ko lang ito, hindi na sana kita pinanganak. Huwag ka munang pumasok. Hayaan ang ating pamilya na magkaroon ng katahimikan. Clara,
May gusto akong sabihin sa iyo. Ayoko nang pasanin mo ito ng mag-isa. At gusto kong maging ligtas na kanlungan para sa iyo. Pumayag ka ba? Ibinigay mo na sa akin. Itinaas mo ako bilang vice-presidente. Huwag mong sabihing magbibigay ka sa akin ng pwesto mo bilang punong ehekutibo. Hindi, iniisip ko lang. Ano ang iniisip mo? Bumalik ka na sa Silid Ospital. Sasamahan kita paakyat. Ginoong Santos, malapit na magsimula ang pulong. Nasaan ka? Mauna ka na. Ayos lang ako. Nagdesisyon na ako. Palagi nilang sinasabi na sobra akong mahigpit kay Luna, kaya naman siya naging ganito. Kung gayon, titigil na ako sa pakikialam. Hindi na ako makikialam kanino man. Bakit hindi mo sinabi sa amin na buntis si Luna? Hindi ba siya makapagsalita para sa sarili niya? Hindi natin ito pwedeng balewalain. Kung kumalat ang balita, ano na ang reputasyon ni Luna? Iilan lang sa atin ang nakakaalam nito. Ipalaglag ang sanggol. Kung hindi mo sasabihin, at hindi ko sasabihin, paano ito malalaman ng iba? Hindi ako magpapalaglag. Isisilang ko ang sanggol na ito. Ito ang anak ko. Magpapakasal ka naman sa huli, di ba? Hindi ka na magiging birhen. Paano kung tanggihan ka niya? Kung gayon, baka kailangan nating kausapin si Victor tungkol dito. Ang bata ay sa kanya. Kailangan niyang managot. Talagang iniisip nila na ipakasal si Luna kay Victor. Talaga? Clara, May problema ka ba diyan? nagdesisyon na ako. Aaminin ko, dati, sobra akong kontrolado kay Luna. Ang mahalaga ay masaya at malusog siya. Kaya wala akong pagtutol, gaya ng inaasahan ko. Hanggang nandito sina nanay at tatay, si Clara ay kasing mapagbigay tulad ng dati. Dahil wala kang pagtutol, Luna. Makipag-appointment ka kay Victor. Pag-usapan ang kasal. Hindi ko makontak si Victor ngayon. May utang pa kami, May utang? pero madaling solusyonan. Si Clara ay VP na ng kumpanya ngayon. Tiyak na kaya niyang bayaran iyan. Clara, VP ka na ngayon? Dahil may pera ka, bayaran mo ang utang ng kapatid mo. Wala akong pera. Paano kang walang pera? Kahit VP ako. Title lang iyan. Empleyado lang ako. Ang pera ko napunta sa mga caregiver ni nanay at tatay. Kung akala mo mayaman ako, bayaran mo muna ako sa gastos ng caregiver. Magkano ang utang mo? Principal at interes, 120,000 piso. 100,000 at 20,000 piso? Anong ginawa mo? Nalinlang din ako. Sige. Hindi pa ba sapat ang paghihirap ng batang ito? Sapat na ba? Bakit mo siya sinisigawan? Bobo lang siya. Tama na iyan. Bayaran mo na lang ang utang. Kukunin ko ang almusal mo. Paborito mong pritong pancake. At dadalhan kita ng ubas. Okay? Okay. Nandito ka pa. Gusto mo bang sumama sa amin mag-almusal? Laging ganito, Yung tatlo sa kanila, ang tunay na pamilya, at ako ay laging. ang nakakalimutan. Hindi na kailangan. May mga gamit ako sa Apex Moda. Aalis na ako. Clara, may sasabihin ako sa iyo. Ano iyon? Narinig ko mula sa kaibigan kong nagpapatakbo ng restaurant na kahapon ang mga magulang mo ay nasa kanyang lugar, nagbook ng pribadong kuwarto, at ginugol ang buong hapon tila naghihintay ng isang tao.
pero iniwan lang. Maya-maya sa kwarto, ang tatay mo nagalit ng sobra, nagmumura tungkol sa pagiging hinamak. At kawalang-galang sa nakatatanda at iba pa. Malamang na plano nilang magkita. Si Victor para pag-usapan ng kasal. Hindi dumating si Victor. Hindi. Kung hindi sila magpakasal, Magagalit si Luna. tatay, Narinig kita. hindi na ayos ang mga bagay kay Victor. Bastos na bata. Pumayag siyang pumunta pero hindi. At hindi sumasagot sa tawag. Anong ibig sabihin yan? Hinahamak ang pamilya Reyes? Tatay? Tatay, bata pa si Victor. Paano niya malalaman ang mga malalaking bagay tulad ng kasal? Ang mga bagay na ganito ay dapat pag-usapan ng direkta sa kanyang mga magulang. May numero ng telepono ako ni Marta. Ipadala ko sa iyo. Ganyan dapat. Ngayon, sa wakas, kumikilos ka tulad ng isang nakatatandang kapatid na babae. Pumayag ka, napakasalan ni Luna, si Victor. Hindi ito ang talagang gusto ni Luna. Kaya hahayaan ko na siya. Kanina lang, sa unang pagkakataon sa loob ng 27 taon, pinuri ako ng tatay ko. Grabe, ignorante at hangal na pamilya. Kaya hayaan silang makita kung gaano mali ang kanilang pagpili. Nanay, hindi naman niya ako iiwan, di ba? Sinasabi mong buntis ka sa anak ni Victor? Seryoso ka ba? Sa panahon ngayon, may mga babaeng nagpapakaloko, tapos hahanap ng madaling utusan na sisisihin. Ang Victor natin ay isang mabuting bata. Hindi niya malalaman na niloloko siya. Sumusumpa ako talagang kay Victor ito. Kung hindi ka naniniwala, pwedeng magpa-DNA test. Hindi ako takot. Katamtaman lang ang kanyang itsura. Ang anak ko ay may magagandang kinabukasan. Alam mo, yung mga prinsesa, mayayamang babae, pila-pila sa paghabol sa kanya. Ang pag-aasawa ng maaga, makakahadlang sa kinabukasan ng anak ko. Hindi mo pwedeng sabihin iyan. Nagmamahalan ang dalawa. Ang pag-aasawa ng maaga, magbibigay ng kapayapaan ng isip sa kanilang mga magulang ng mas maaga. Hindi. Kapag si Luna ay nagkaroon ng malusog na apo na lalaki, pwede rin tayong masiyahan sa kaligayahan ng pamilya ng mas maaga. Sigurado ka bang lalaki? Nagtanong ako sa doktor. Hindi direktang sinabi ng doktor, pero ang paraan ng pagtrato niya sa akin ay lubos na magalang. Tiyak na dahil nagdadala ako ng lalaki. Kung talagang lalaki ito, saka tayo mag-usap. Linawin ko ang isang bagay. Ang pamilya mo ay umaangat sa pag-aasawa, kaya bukod sa mga gastusin sa kasal, wala nang iba. Bigay kaya at alahas ng kasal, bahay at kotse kayong bahala. Walang bigay kaya o alahas ng kasal. Paano kung dumating ang mga tagabayan? Hindi ba tayo tatawanan? Kayo na ang bahala. Mayaman si Clara. Siya ang VP. Kung bangkarote talaga siya, pwede siyang umutang sa kumpanya. Basta, ginagawa niya ang sinasabi ko. At close siya kay Ryan. Ang umutang ng ilang daang libo ay walang problema. Alam ng kapatid mo si Ryan Ginoong Santos. Ano ang pangalan ng kapatid mo? Clara, Oh, pamilya ka ni Binibining Reyes. Ang liit ng mundo. Noong nakaraang buwan, nakasama pa namin siya sa trabaho. Kung gayon, tapos na. Magtakda tayo ng petsa sa lalong madaling panahon. Clara, nakausap na namin ang nanay ni Victor. Nakatakda na ang petsa. Maghanda ka. Kailangan mong magkaroon ng alahas ng kasal at 177,000 piso para sa bigay kaya na handa bago ang kasal. Muli nila akong ginagawang madaling utusan. Sige, gusto mong magpasikat sa kasal? Hayaan mo akong tumulong. Siguraduhin mong ikaw talaga ang sentro ng atensyon. Tatay? masyadong maliit ito. Hindi pwedeng mura ang kasal ni Luna. Magdagdag ng isang set ng gintong headpiece para maisuot niya ito ng may estilo. 177,000 piso ay hindi sapat na swerte. Gawin nating 216,000 piso. Para maging tunay na swerteng numero. At ang mga sasakyan sa kasal? Ang hotel at bangkete? I-book ang pinakamahal na mga opsyon. Ang pinakamagandang fleet ng mga sasakyan.
Ang pinakamagandang hotel, ang pinakakahanga-hangang bangkete, para malaman ng lahat ng darating na ang anak ng aming pamilya ay ikakasal. At ito ay hindi naman mukhang pangit. Mabuti. Si Clara pa rin ang may sense. Alam ng tatay na mahal mo ang bunso mong kapatid. Ang kasal na ito ay isang bagay na hindi mo makakalimutan. Ikakasal ka na at ang bata-bata mo pa. Nanay, ayaw kong magpakasal. Ang babaeng iyon ay pabigat. Bobo ka ba? Nagtanong-tanong ako. Ang kapatid niyang si Clara ay VP na ng isang malaking kumpanya. Mayaman siya. At si Luna ay madaling lokohin. At si Clara ay nakikinig kay Luna. Kapag nagpakasal na siya sa ating pamilya, maaari mong pag-utusan si Luna na dayain ang kapatid niya sa lahat ng kanyang ipon. Yayaman tayo. Talaga? Magsisinungaling ba ang nanay sa iyo? Magpakasal ka muna para hindi sila makawala. Diyos ko, Luna, ang ganda ng damit mo. Tiyak mahal ito, di ba? Ito ay custom-made na damit. 31,600 piso. Walang problema. Clara, pumili ako ng damit pangkasal. Nagkakahalaga ito ng 31,600 piso. Magpadala ka ng tao para dalhin ang pera. Nasa meeting ako ngayon, kaya magsulat ka na lang ng IOU sa tindahan. Sabihin mo babayaran mo mamaya. Susulatan kita ng IO. Sabi ng kapatid ko babayaran niya mamaya. Luna, oh Luna. Minsan, natutuwa ako na hindi ka ganoon katalino. Bawat hakbang ay ayon sa plano ko. Itong IOU ay magpapanatili sa iyo sa utang magpakailanman. Si Marta ay nagpadala ng imbitasyon sa kasal sa akin at ngayon ang kasal ay naging napakalaki. Bukas ay magiging baliw. Hindi ako sasama sa saya. Matalinong hakbang. Ang iyong mga papeles ay handa na. Paglipat ng ari-arian, pagpapalit ng address, paglipat ng trabaho, ang ahensya sa bagong lungsod at ang kontrata ay pinirmahan na rin. Magaling. Ito ang iyong bagong SIM card. Simula bukas. Sa wakas ay makakaya ko na naiwaksi sila. Oh, mahal! Ang ganda nito! Hahaha. Makakasama natin si Luna at masisiyahan din sa magandang buhay. Kung hindi, mga taong tulad natin. Hindi magkakaroon ng pagkakataon na pumasok sa isang magarbong hotel para kumain. Tama? Kayo ang maswerte dahil may anak kayong kahanga-hanga. Ngayon, kakain at iinom tayo hanggang sa mabusog. Tuloy po kayo, tuloy. Luna, ang iyong alahas ng kasal at singsing na diamante, bakit hindi pa naihahatid? Magsisimula na ang kasal. Kailangan nating ilatag ang mga ito. Oo, tawagan ko at magtanong. Ang numerong iyong diniyal ay putol. Mangyaring suriin at i-dial muli. Luna, ano ang problema? Ano ang problema? Ako, Hindi ako makakuha ng linya sa telepono ni Clara. paano nangyari iyon? Ang numerong iyong dinyal ay putol. Ang batang iyan, pinutol niya ang kanyang numero. Paano nangyari ito? Miss Luna, ang damit pangkasal mo ay nagkakahalaga ng 31,600 piso at ang mga damit ng abay at kasuotan ng ina, kabuuan ay 36,400 piso. Nagkasundo tayong magbayad sa araw ng kasal. Paano mo balak magbayad? At ang pera namin sa limo? Mayroon din kaming IOU para sa sapatos pangkasal. Dinala rin namin iyon. Luna, narinig ko lang kay Tio Chen na nakita niya ang iyong ate papunta sa airport. Anong nangyayari?
Binibining Reyes, kaya mo bang magbayad o ano? Ang utang na ito ay itim at puti. Hindi mo ito maitatanggi. Nandito na ang lalaking ikakasal. Lahat, hayaan mo akong magbayad pagkatapos ng kasal. Pangako ko, babayaran ko ito. Pakiusap, nakikiusap ako sa'yo. Si, E di maghanda muna tayo. ngunit sa sandaling matapos ang kasal, gusto ko na ang pera ko. Sino sila? Mga staff lang ng hotel. Binabalaan kita? Malinis ang reputasyon ng aming pamilya. Wala kaming gagawin sa mga taong kahina-hinala. Tama. Nasaan ang alahas ng kasal? Bakit hindi ko ito nakikita? Hindi ba sinabi ng pamilya mo na hindi maganda kung wala ito? Hindi ba ito nakakahiya? Bakit ngayon hindi mo man lang ito inilabas? Nanay? Napakaraming tao ngayon. Natatakot akong baka mawala, hindi ito ligtas. Iniligpit ko na lahat. Nasaan ang kapatid mo? Nasaan siya? So, nasaan si Clara? Akala ko lagi kanyang pinapakinggan, hindi ba? At inalagaan ka, ang kanyang nakababatang kapatid? Kaya, bakit hindi man lang siya dumating sa kasal mo? Marta, nasa kumpanya si Clara. Sobra ang trabaho niya, hindi siya makaalis. Alam mo, siya na ang vice president ngayon. Pinapangasiwaan niya lahat, malaki o maliit. Akala ko kayong dalawa ay talagang magkasundo. Hindi man lang siya dumating sa kasal. Nanay, nag-aalala lang ako kay Clara. Isipin mo, napakaraming gagawin para sa kasal. Sobrang abala at magulo. Kahit pumunta siya, hindi siya gaanong makakatulong. Mas mabuting mag-focus siya sa trabaho. Basta't iniisip niya tayo, sapat na iyon. Si, Oh, at pirmahan mo ito. Isang prenuptial agreement. Ang pamilya Vance ay walang bahid. Kapag nagdadala tayo ng manugang na babae, kailangan nating maging maayos ang mga libro. Isang prenup para lang kung sakali. Ipinapaliwanag nito ang mga ari-arian at utang ng malinaw para walang maloko. Victor, Makikinig ako sa nanay ko. Pirmahan mo na lang. Hindi. Hindi pa nga kayo kasal at pumipirma ka na ng mga kasunduan? Anong tingin mo sa anak ko? Hindi pwede. pipirma ako. Nobya at nobyo, oras na para sa seremonya. Oras na para pumasok. Clara, ito ba ang pakana mo? Para gawin akong masama sa pinakamahalaga kong araw. Gusto mo akong aminin na talo ako, hindi ako susuko. Patutunayan ko sa iyo. Mas magiging masaya ako kaysa sa iyo. Tiyak. Luna, Gagawin namin ang kahit anong gusto mo sa regalo ng pera sa kasal. Ginamit namin lahat para bayaran ang mga utang. Ang hotel, ang bridal shop at iba pa. May utang pa kaming 40,000 piso. Ano ang gagawin natin? hindi ba kayo makakahanap ng paraan? Bakit lagi niyo akong tinatanong? Wala ba kayong sariling utak? Si Clara lagi ang may ideya. Hindi namin naisip na ganoon kalayo. Huwag mo siyang banggitin. Tingnan niyo tayo ngayon, dahil lahat sa kanya. Ay, Luna, Wala na ang regalo ng pera sa kasal. Kapag nagtanong ang biyanan mo, Pwede bang tumigil ka? Ako na ang bahala kapag nagtanong siya. Paalam. Nanay, anong ginagawa mo dito? nasaan ang regalo ng pera sa kasal? Bakit hindi kita nakita na kumukuha ngayon? Saan sila napunta? Ibinigay ko sa mga magulang ko. Iniingatan nila para sa akin. Ano? Ang mga regalong iyon ay para sa iyo at sa asawa mo. Bakit mo ibinigay sa mga magulang mo? Akala mo ba bangko kami? Nanay, huwag kang magalit. Mahirap ang buhay ng mga magulang ko. Gusto ko lang silang alagaan. Nanay, ito ay galing kay Clara. Hiningan niya akong ibigay ito sa iyo. May 400,000 piso sa loob. Sabi niya regalo niya ito para sa iyo. Pakitingnan mo na lang. Ganyan dapat. Alam ni Clara ang tama. Sige, mahaba na ang araw. Matutulog na ako. Yung card, walang laman. Wala kahit piso. Kapag nalaman niya, hindi ko na kayang isipin.
Hindi. Buntis ako. Eh ano kung buntis ka? Ayos lang. Hindi. Hindi, seryoso. Hintayin natin pagkapanganak ng sanggol, okay? Ang boring mo naman. Anong oras na? Nasa kama ka pa? Bumangon ka at magluto ng almusal. Dalawamput ilang taong gulang na ako at hindi pa ako nakapasok sa kusina. Paano ako magluluto? Ano ba to? Karapat-dapat ba ito sa tao? Ako. Hindi pa ako nakapagluto. Humpo. Hindi pa? E di matuto kang magluto. Nag-asawa ka sa pamilya Vance at hindi ka man lang marunong magluto? Anong klaseng manugang na babae ka? Gawin mo ulit. Kung magsusumbong si Luna kay Clara at sasabihing masama ako sa kanya, iyon ay makakasira ng lahat. Sige, sige, tumigil ka sa pag-iyak. Hindi mo alam kung paano? Matuto ka na lang ng dahan-dahan. Kahit hindi para sa akin, isipin mo si Victor. Iniwan niya ako noong gabi ng kasal natin at tumakas. Bakit ko siya dapat isipin? Pare-pareho lang ang mga lalaki. May sarili silang mga social event, mga kaibigan, mga social circle. Hindi sila pwedeng dumikit sa asawa nila buong araw. Bilang isang asawa, kailangan mong maging maunawain. Kung hindi dahil sa VP mong kapatid, sino ang mag-aabala na lambingin ang isang prinsesa tulad mo? Kapag nahuli na ang kapatid mo, saka kita tuturuan ng leksyon. Tatay, nahanap mo na ba si Clara? Hindi pa. Sabi ng kumpanya niya na nag-resign na siya. Binigay na rin niya ang apartment niya. Naka-off ang phone. Pinablock ako sa WeChat. Buong araw kaming naghahanap ng nanay mo. Wala talagang bakas. Luna, Sa tingin mo ba iniwan niya talaga tayo? hindi siya makakatakas. Magpatuloy ka sa paghahanap. Puntahan mo ang mga dating kaklase niya, mga kasamahan sa trabaho. Pumunta ka sa kumpanya ni Ryan at abangan siya. Hindi ako naniniwalang kaya niyang mawala ng parang bula. Clara, akala mo ba? Ang pagtakas ay solusyon sa lahat. Hayaan mong sabihin ko sa'yo, hindi mo ako matatanggal kailanman. Kailanman. Tingnan mo ngayon, ibagong tao ka na. Laging kailangan lumaki ang tao. Siya nga pala, ang pamilya Reyes ay hinahanap ka pa sa lahat ng dako. Pero pinigilan ko ang lahat ng balita na pinigil. Hindi ka nila mahahanap. Salamat. Dati nila akong minamaliit. Inakala nila na ang lahat ng ginagawa ko ay para lang kontrolin sila. At ang lahat ng sinabi ko ay pananakot lang. Ngayon ibibigay ko sa kanila ang gusto nila. At mawawala na lang. Huwag na nating pag-usapan ang mga nakakalungkot na bagay. May bagong French restaurant na magbubukas ngayong gabi. Nag-book ako ng mesa. Maari mo ba akong samahan? Ginoong Santos ang magbabayad, kaya paano ako tatanggi? Alam mo ba, ang manugang kong babae ay napakabuti sa akin. Binigyan niya ako ng black card noong isang araw. Sabi niya, si Clara ang nagbigay sa kanya. May 400,000 piso ito. 400,000 piso? Talaga? Siyempre, totoo. Si Clara ay isang pangalawang pangulo sa malaking kumpanya. Mayaman siya. Wow. Nice. Ngunit sa kabilang banda, ngayon, ang pagbibigay ng walang laman na card para lokohin ang mga tao ay masyadong pangkaraniwan. Sinusuri mo ba talaga ang balance? Huwag mong hayaang lokohin kanila ng walang laman na card. Marta, huwag mo nang isipin yan. Ang kasal ng iyong manugang na babae ay talagang isang palabas. Convoy ng Porsche, 5-star na hotel, pasadyang damit pang kasal. Magkano ang halaga noon? Kaya ng kanyang ate ang lahat ng iyan. Paano kanya maloloko sa 400,000 piso? Hindi maaari. Eksakto. Si Clara ay isang VP sa isang malaking kumpanya. Siya ay isang malaking tao. Paano niya ako mandadaya? Bukod dito, ang kanyang ate ay napangasawa sa aming pamilya. Pamilya tayo, kaya walang lihim.
Ngunit muli, narinig ko na si Binibining Reyes ay nag-abroad hindi pa matagal at tila hindi nagkakasundo sa kanyang pamilya. Dapat kang mag-ingat, kung hindi, marami na akong nasabi. Maglaro tayo ng baraha. Naglalaro na tayo ng baraha buong hapon. Sumasakit ang likod ko sa kakakaupo. Matagal na akong hindi namimili. Paano kung mamili tayo? Oo. Narinig ko may bagong mall na nagbukas. Nandoon lahat ng malalaking brand. Tingnan natin. Hindi ba kakakuha mo lang ng black card na iyan mula sa iyong manugang na babae? May laman itong 400,000 piso. Ilabas mo at gamitin. Eksakto! Hayaan mo kaming sumikat sa iyong kaluwalhatian. Hayaan mo kaming makita. Sige, hintay kayo rito. Kukunin ko. ₱400,000 piso. Kalahati ng buhay ko na ang lumipas. Hindi pa ako nakakita ng ganoon karaming pera. Ngayon, hahayaan ko ang mga ginang na iyan na makakita ng isang magandang tanawin. Tara na, ngayon, ako ang taya. Kunin mo ang anumang magustuhan mo. Maligayang pagdating. Ano ang maaari kong ipakita sa inyo, mga ginang? Ipakita mo sa akin ang pinakamahal ninyong mga bag. Marami akong pera. Huwag mo akong lokohin ng mumurahing bagay. Oo. Si Marta ay nagdala ng black card ngayon. Ito ay isang black card na nagkakahalaga ng 80,000 piso. Hindi pa ako nakakita ng ganyan dati. Marta, kailangan mong ipakita sa amin. Hindi dapat malaman ni nanay. Si Clara ay nakipag-away sa pamilya. Ang pinakamahalaga ay huwag hayaan siyang malaman na walang laman ang card. Kung hindi, tayo ay mapapahamak. Nasaan ang card? Saan ito napunta? Ginang, ito ang aming tindahan na bagong limited edition na kakadating lang. Ito ay nagkakahalaga ng 7,520 piso. Ang ganda nito. Napaka-elegante. Diyos ko, ang ganda ng leather. Talagang sulit ang binayaran mo. Marta, subukan mo. Babagay ito sa iyo ng husto. Maganda. Kukunin ko ito. I-swipe mo ang card. Ay, swipe mo. Ginang, walang sapat na pondo ang card na ito. Ma'am, wala talagang laman ang card na ito. Gusto mo bang subukan ng ibang card? Hindi. Imposible yan. Subukan mo ulit. Ma'am, hindi pa rin gumagana. Nakita mo? Sinabi ko sa'yo. Ngayon, estafa sa walang laman na card ay laganap na. Alam mo ba? Tama na. Mabait naman ang manugang kong babae sa akin. Baka nakalimutan lang niyang i-load ang card na ito. Pababalikin ko siya mamaya para mag-transfer. Luna, tumayo ka na. Anong problema? Itong card, wala kahit piso. Sinusubukan mo akong lokohin ng walang laman na card? Nanay, pakiusap. Hayaan mo akong magpaliwanag. Magpaliwanag ng ano, ha? Anong nangyayari sa kapatid mo? Hindi ba sinabi mo na laging sumusunod sa iyo iyon? Hindi ba sinabi mo na ibibigay niya sa iyo ang lahat? Nasaan siya ngayon? Nanay, si Clara. Tumakas siya. Tumakas? Saan? Binablock na niya ang lahat sa pamilya. Hindi na maabot ang phone niya. Wala kaming mahanap na kahit saan. So sinasabi mo sa akin na ang VP mong kapatid na mayayaman ay hindi magbibigay kahit piso sa pamilya natin? Ang kapal ng mukha mo. Sinusubukan mong manggulang sa pamilya namin sa pamamagitan ng pandaraya sa kasal? Nagsagawa ka ng pandaraya sa kasal at sa tingin mo tama ka? Nanay, paano mo nagawang manakit ng tao? Ano kung sinaktan kita? Akala ko ang pamilya niyong Reyes ay napakakayang-kaya. Pero pakitang tao lang pala lahat. Ang pagpapakasal ng anak ko sa iyo ay isang malaking sakuna. Hindi totoo yan, nanay. Si Clara ay talagang mayaman. Hindi lang namin siya mahanap ngayon. Sige, hanapin mo siya. Hindi ka aalis sa bahay na ito hanggat hindi mo siya nahahanap. Akala ko ito ay magagandang bagay. Pero peke pala ang lahat.
Mayroon ba talagang tunay sa iyo? Nanay, pakiusap. Hindi ko talaga alam na darating ito sa ganito. Simula ngayon, ikaw ang bahala sa lahat ng gawaing bahay. Paglalaba, pagluluto, paglinis, huwag kang magpabaya sa alinman. At bawat buwan, magbabayad ka sa akin ng 1,000 piso para sa gastusin sa bahay. Walang pera, walang pagkain. Hindi ako marunong magluto. Talagang hindi ko kaya. Tis, tinatawag mo itong pagkain? Kahit baboy ay hindi kakain ito. Nanay, matututo akong magluto bukas. Bukas? Matuto bukas? Ano ang kakainin ko ngayon? Ulitin mo. Walang kwenta ang asawa mo. Wala siyang kayang gawin. Sabi ko, palayasin na natin siya ngayon. Maghintay pa tayo ng kaunti. Baka talaga nating mahanap si Clara. Hemp. Sa panaginip mo? Tumigil ka sa pag-iyak. At may kapal pa ang mukha mong umiyak? Victor, tulungan mo ako. Sinaktan ako ng nanay mo. Ano kung sinaktan ka niya? Sa tingin mo tama ka pagkatapos ng pandaraya sa kasal? Hindi ka pinalayas ng nanay ko. Higit pa yan sa nararapat sa'yo. Ako ang nandaya sa kasal? Kailan ako nandaya sa kasal? Tumakas si Clara. Wala akong pagpipilian. Problema mo yan. May utang sa akin. Hindi mo mababayaran sa buhay mo. Clara. Ito ba ang gusto mo? Nasiyahan ka na ba? Siniskan ko na yan. Nanay, huwag po. Ano? Hindi ko pwedeng itapon? Ito ang bahay ko. Kumakain ka ng pagkain ko, nakatira ka sa ilalim ng bubong ko, at nagrereklamo ka pa sa mga gawaing bahay? Tatay? Luna, kumusta sa inyong biyanan? Ayos. Ayos naman. Sina nanay at tatay ay naghahanap pa rin kay Clara. Wala pa ring balita. Pareho kaming nagtatrabaho sa malayo ngayon. Halos sapat lang ang kinikita namin bawat buwan para mabayaran ang mga utang. Kailan nyo naman ako susunduin? Luna, manatili ka muna sa inyong biyanan. Susunduin ka namin kapag nabayaran na ang utang. Wala na silang magagawa. Mag-isa na lang ako ngayon. Nanay, handa na ang pagkain. Sapat na. Uy, may check-up ka bukas para sa buntis. Sa ospital? Nagpatingin ako sa isang tao. Sabi nila, itong sanggol ay maaaring babae. Pero hindi ako naniniwala. Hindi mo ba sinabi dati na tiyak na lalaki ito? Bukas, magpa-ultrasound para makasigurado. Nanay, sabi ng doktor, hindi pwede ang pagsusuri ng kasarian. Labag ito sa patakaran. Anong patakaran? May kilala akong mga tao. Kaunting pera lang, tapos na. Kung babae, alisin agad. Huwag mong pigilan ang anak ko. Sinabi sa'yo ng nanay ko? Victor, 4 na buwan na akong buntis. Hindi na tayo pwedeng magpalaglag. Nanay ko ang nagdedesisyon. Kung babae ang dinadala mo, palaglagin mo. Paano kung lalaki? Edi itago mo. Victor, ganyan mo ba ako tratuhin? Asawa mo ako. Asawa? Dinaya mo ako sa kasal. At inaasahan mong tratuhin kitang asawa? Mangarap ka pa.
Doktor, lalaki ba o babae? Ayon sa patakaran ng ospital, hindi namin maaaring sabihin ang kasarian ng sanggol. Pakiusap, nakikiusap ako sa'yo. Iginigiit ng biyenan ko na alamin ko. So, lalaki o babae? Ayaw sabihin ng doktor. Ginagawa mo ba ito ng kusa? Marta, talagang hindi ko alam. Sige, maghintay ka ng 1 buwan. Sa oras na iyon, mas matatagalan ka na at mas makikita natin ng malinaw. Ang laki na ng tiyan mo. Lalaki ba o babae? Dapat alam mo na ngayon. Marta, lalaki man o babae. Ito ay apo mo. Hindi ko ito maaaring ipa-abort. Anong sinabi mo? Hindi ko ipa-abort ang sanggol na ito. Ito ang anak ko. Walang makakasakit sa kanya. Sino ka ba sa akala mo? Papaano mo ako nasasagot? Kung maglakas loob kang saktan ng anak ko, tatawag ako ng pulis. Sige, tumawag ka ng pulis. Tingnan natin kung pakialaman ng pulis ang mga usapin ng pamilya. Bumalik ka na. Kumuha ako ng tubig para sa iyo. Victor, sabi ng nanay mo na magpa-abort ako. Magsalita ka naman. Ano pa bang sasabihin? Tama ang nanay ko. Kung may pabigat ka, mas mabuting ipa-abort mo na ngayon. Pero anak mo ito. Sino ang may alam kung akin ba ito? Isang babaeng katulad mo. Malamang may ibang lalaki. Victor, bastardo ka. Ang sanggol. Tulong. May tao ba dyan? Tulong. Buntis ako. Ang sakit ng tiyan ko. Ma'am, pakisabi kung nasaan kayo. Ma'am, nandyan pa ba kayo? Ma'am, nandyan ba kayo? Sanggol ko. Nasaan ang sanggol ko? Binibining Reyes, nadapa kayo, nagdulot ito ng pagkalas ng inunan. Hindi nakaligtas ang sanggol. Hindi pwede. Nagsisinungaling ka sa akin. Narito pa ang sanggol ko. Binibining Reyes, bata ka pa, pwede ka pang magkaanak sa susunod. Hindi. Sanggol ko. Ibalik mo sa akin ang sanggol ko. Wala na ang sanggol. Tapos na. Hindi natin alam kung ito ba ay isang Vance. Ano ang sinabi mo? Ano ang sinabi ko? Alam na alam mo ang ibig kong sabihin. Isang babaeng katulad mo ay malamang may ibang lalaki. At sinasabing ito ay isang Vance. Sabihin mo ulit. Sobra na. Tumigil na kayo. Wala na ang sanggol. Ano naman? Hindi ko naman gusto iyon. Victor. Tao ka ba talaga? Bakit hindi ako tao? Ikaw ang nadulas at nahulog. Wala iyon sa akin. Clara, tama ka. Sobrang mali ako. Nanay, tatay, Clara. Pasensya na kayong lahat. Binigo ko kayong lahat. Nanay, tatay, pasensya na, tatay. Pasensya na, Yang bastardo na si Victor. Pagbabayarin ko siya. tatay. Huwag kang umalis. Ako ang pumili nito.
Karapat-dapat lang sa akin. Luna, umuwi ka na sa atin. Hindi ka na pahihirapan ni nanay. Gusto ko nang umuwi. Sabi ng doktor, malala talaga ang mga sugat ni Luna ngayon. Baka hindi na siya makapagbuntis ulit. Kasalanan ko lahat. Kung hindi ko lang siya pinabayaan noon, hindi siya mapapasama sa ganoon. Ano ang silbi ng pagsasabi niyan ngayon? Umuwi na lang tayo at alagaan muna si Luna. Pero nagtatrabaho pa tayo para mabayaran ang utang at umuupa lang tayo ng bahay. Isang hakbang sa isang pagkakataon. Hindi na ako babalik. Luna, humiga ka muna at magpahinga. Si nanay ay gagawa ng lugaw para sa iyo. Dati akong nakatira sa malaking bahay. Nagsuot ako ng mga mamahaling damit. Paano ako napunta sa ganitong sitwasyon? Luna, huwag mong isipin ang nakaraan. Basta't nandito ka. Nanay, nasaan si Clara? Natagpuan mo ba siya? Ilang buwan na kaming naghahanap. Wala talagang balita. Para siyang nawala sa balat ng lupa. Isa na naman malaking pagtaas. Magaling. Siya nga pala. May sasabihin ako sa iyo. Ano iyon? Nawala ng sanggol si Luna. Pinalayas siya ng pamilya ni Victor. Nakatira na siya ngayon sa mga magulang mo. Sa isang inuupahang apartment. Ganoon ba? Puntahan mo siya. Ang kailangan niya ay matutong tumayo sa sarili niyang mga paa. Hindi ako ang magliligtas sa kanya. Nanay, gusto kong lumabas at maghanap ng trabaho. Hindi ka pa ganap na gumaling. Magpahinga ka pa ng kaunti. Ayaw ko nang maging pabigat sa iyo. Para mabayaran ang mga utang, nagtatrabaho ka araw at gabi. Masakit sa akin na makita iyon. Luna, laki ka na. Tapos na ang pangarap. Panahon na para lumaki. May karanasan ka ba sa trabaho? Oo, dati akong nagtatrabaho sa Hobbyworks. Sige, punan mo ang isang form at maghintay ng abiso. Isang associate degree. Ano ang silbi? Kung napanatili ko lang ang trabaho ko noon at hindi sumama kay Victor, magkaiba kaya ang mga bagay ngayon? Kumusta? Luna, ang perang inutang mo sa akin dati, kailan mo babayaran ng 1,000 piso? Kailan? Ilang beses na kitang tinanong. Ako. Nagkakaproblema ako sa pera kamakailan. Pwede mo ba akong bigyan ng ilang araw pa? 3 buwan ka nang nagpapaantala. Hindi mo ba sinabi na mayaman ang pamilya mo? Hindi ba ang iyong ate ay vice-presidente? Hindi ka pa makabayad ng 1,000 piso? Wala talaga ako nito ngayon. Bigyan mo lang ako ng kaunting oras pa. Sige, bibigyan kita ng 2 linggo pa. Kung hindi ka magbabayad sa oras na iyon, huwag mo akong sisihin sa pagiging walang awa. Dati kong inakala na sila ang aking matalik na mga kaibigan. Mukhang dahil lang sa pera ko sila nakikipag-hangout sa akin. Hindi naman masama. Umuunlad naman. Masikip ang oras ng batch na ito. Baka kailangan nating mag-overtime ngayong gabi. Kaya mo ba? Walang problema, kaya ko ito. Balita ko dati kang nagtatrabaho sa opisina. Bakit ka nandito sa amin? Bata ako at tanga, napunta sa maling landas. Ngayon gusto kong ayusin ang buhay ko. Ayos lang yon. Basta natuto ka sa iyong mga pagkakamali. Dahan-dahan lang.
Kumain ka na, pumayat ka ng husto. Nanay, kumain kayo. Kumain na ako ng pagkain ng kawani sa pabrika. Tatay, magkano pa ang natitirang utang? Nabayaran na namin ang halos kalahati. 1 taon pa. At wala na tayong utang. Nanay at tatay, huwag na kayong maggawaing manual sa construction site. Sobrang hirap, may trabaho na ako. Simula ngayon, ang aking sahod ay gagamitin din sa pagbabayad ng utang. Sabay nating bayaran. Luna, talagang lumaki ka na. Napaka-immature ko, pinag-alala ko kayo ng sobra. Simula ngayon, hayaan ninyo akong alagaan kayo. Binibining Reyes, ito ang aming bagong pagawaan. Mayroon kaming 50 manggagawa ngayon. Tama. Kumpara noong nakaraang quarter, ang output ay tumaas ng 20%. Clara. Talagang wala ako sa sarili ko. Paano siya nandito? Nagkita kayo? Luna, magaling ka sa mga nakaraang buwan. Talagang mahusay. Ang aming pabrika ay naghahanap ng pumili ng grupo para sa pagsasanay sa punong tanggapan. Interesado ka? Pagsasanay? Saan? Lungsod ng Mayumi, ang aming punong tanggapan ng korporasyon. Pagkatapos ng pagsasanay, babalik ka bilang isang team leader. Ginoong Cruz, ako. Pag-iisipan ko ito. Sige. Wala namang madali. Maglaan ka ng oras. Clara. Alam kong ikaw malamang ay hindi makikita ito. Gusto ko lang sabihin. Mali ako. Tama ka. Si Victor ay isang manloloko. Tama ka. Ang mga kaibigang iyon ay hindi totoo sa akin. Tama ka. Hindi ako dapat naging matigas ang ulo. Tama ka sa lahat. Nagtatrabaho na ako ngayon sa Apex Moda. Pagod ako araw-araw, pero matatag ang pakiramdam. Hindi maganda ang lagay ni nanay at tatay. Inaalagaan ko sila. Alam kong wala akong karapatan na humingi ng tawad sa iyo. Gusto ko lang malaman mo. Ako. Sa wakas ay lumaki na ako. Sa susunod na buwan, bibilhin natin yung nasa Xingcheng na Apex Moda. Alam ko, sa oras na iyon, pupunta ako sa Xingcheng. Sigurado ka bang pupunta ka? Nandiyan ang taong ayaw mong makita. May mga bagay na kailangan mong harapin. Nagbago ka. Ang dati mong sarili ay kayang isakripisyo ang lahat para sa pamilya. Ang ngayon mong sarili, marunong nang mabuhay para sa sarili. Pero alam ko, hindi mo pa rin sila kayang bitawan. Oo nga, kahit anong paghiwalay. Sila pa rin ang aking pamilya. Oy, Nabalitaan ko pupunta ka sa punong tanggapan para sa training. Clara, Pupunta ka ba o hindi? pupunta. Ako pupunta. Sige, pumunta ka. Galingan mo. Luna, anong nangyari sa'yo? Wala, masaya lang ako ng sobra. Sa pagkakataong ito, hindi ko hahayaan na mabigo si Clara muli. Kailangan kong umasa sa sarili ko at gumawa ng sarili kong paraan. Clara. Clara, pasensya na talaga. Okay, huwag kang umiyak. Clara, nagkamali ako. Alam kong nagulo ko. Hindi kita dapat balewalain. Hindi ako dapat sumama kay Victor. Hindi ko dapat ginawa yun sa'yo. Pasensya na talaga. Natutuwa akong nakabalik ka. Mag-enjoy po kayo. Tungkol kay Victor, ano ang gagawin mo? Hiwalay na kami.
Gusto niya akong iwan agad. Tungkol sa bata, Sabi ng doktor, baka mahirap na akong magbuntis muli. ang sa hinaharap na lang nating pag-usapan. Unahin nating ayusin ang kasalukuyan. Clara, mula ngayon, hindi na ako magiging pabago-bago. Pagtatrabaho ako ng mabuti at aalagaan sina nanay at tatay. Huwag mo kaming alalahanin, alagaan mo ang sarili mong buhay, sapat na iyon. Lumaki ka na. Pinilit mo akong lumaki. Magandang araw, Ginoong Santos. Hindi pa, pero malapit na. Ginoong Santos, salamat po. Salamat din po sa pagtulong kay Clara at sa aming pamilya. Walang anuman, dapat lang. Bumalik ka at magtrabaho ng mabuti. Kung may problema, tawagan mo ako. Oo, Clara, aalis na ako. Clara, sigurado akong hindi kita bibiguin. Ano ang iniisip mo? Iniisip ko ang isang taon na ito. Parang isang buhay na ang lumipas. May isa pang habang buhay pa. Ryan, salamat. Bakit ka nagpapasalamat? Salamat dahil noong pinakamahirap na pagkakataon ko, iniligtas mo ako. Salamat sa pagpaparamdam sa akin. Nakarapat dapat akong mahalin. Lagi kang karapat-dapat. At ang ating target? Sa ikatlong quarter,